Samantala, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nagparehistro para sa YAKA program ng PhilHealth. Tulad na lamang ng mga kababayan natin sa Cagayan at Isabela na nakikinabang na sa abot kaya at libreng serbisyong medikal. Si Teresa Campos ng Radyo Pilipinas Tuguegarao sa sentro ng balita. Laking tipid ni Ate Leticia sa nakukuhang benepisyo matapos na maging miyembro ng Yaman ng Kalusugan o YAKAP ng PhilHealth dito sa Tuguegarao City. Bukod kasi sa libreng konsultasyon, libre rin ang mga gamot na ibinibigay sa kanya sa ilalim ng Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT program. Ang laboratory ko, kung lahat yun, chinek ni doktor, kulang ang 5,000 dun. So, ang dapat mong babaunin, pagpunta ka sa doktor, almost 10,000. Ngayon, nung na-monitor ko na ang PhilHealth, program ng PhilHealth, ay ang saya. Si Ate Cherilyn naman na taga Ilagan City, Isabela, laking tuwa matapos na maging YAKAP member. Dahil daw sa YAKAP at Gamot program, mamomonitor na niya ang kanyang kalusugan, lalo't hypertensive at stroke survivor siya. Thank you po ng marami sa PhilHealth YAKAP program kasi po isa po ako naging beneficiary nila. Ayun po hindi na po lahat po ng gamot ko na po malilibre na po. Salamat po sa PhilHealth YAKAP program. Ang mga benepisyo na nakukuha ni na Ate Leticia at Ate Cherilyn ang isa sa mga dahilan kung kaya't patuloy na hinihikayat ng PhilHealth ang publiko na magparehistro sa programa. Sa pagbisita nga kamakailan ni PhilHealth President Edwin Mercado sa lalawigan ng Isabela, binigyang diin niya na pangunahing layunin ng YAKAP program ay makita ng maaga at maagapan ang paglala ng sakit na isang pasyente. Mga na-admit po sa ospital, mga 30 to 35% ay dapat naalagaan nung sila hindi pa po malala eh. So actually, yung matitipid po natin dun sa mga confinement ng mga sakit na hindi naman, kumbaga kung naagapan natin early, ay magagamit ngayon natin para dito sa pagsustina ng ating primary care program. Batay sa datos ng PhilHealth, umabot na sa mahigit 1.1 million ang nakaregister sa YAKAP program sa Region 2 hanggang nitong April 30. Ibig sabihin, ganito karami na ang nakikinabang sa libreng konsultasyon at libreng gamot ng pamahalaan. Mula rito sa Tuguegarao City para sa Integrated State Media, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.